ginawang counting notes kung ano i-discuss natin. So, una is yung deductive at inductive reasoning. Asan ba ito? Lalabas ko lang yung module ko dito sa kabila. Yan. So, ang inductive reasoning, bakit ka magsalit? Inductive reasoning. Yan. Ang inductive reasoning ay mostly observation and observation na para magkaroon tayo ng parang conclusion. So sa inductive reasoning, meron tayo, may example dito sa module ko. So start is 3, 6, 9, 12, 15, tas ganan. Ayan. So sa inductive reasoning, parang ang kailangan natin gawin ay so, ang tanong kasi dito is, use inductive reasoning to predict the next number in each of the following list. Yan. Ang inductive reasoning, kailangan natin i-observe yung pattern nito. So, since na-observe naman natin na multiple of 3 siya, and magkakasunod multiple of 3, ayun yung ating step 1. Step 1. Step 1. Observe natin yung pattern. Ang step pa natin is observe natin yung pattern. So dito, yan, multiple of 3s lang naman siya. So, na-observe na natin yung pattern. Then step 2 ay yung parang magdig-deep pa tayo kung ano bang nangyayari dun sa mismong pattern. Since dito naman sa pattern na to, puro plus 3 lang ng plus 3. Plus 3, plus 3. So, ang na-observe natin dun sa pattern is meron siyang yung arithmetic na pattern. Arithmetic pattern na may plus 3. Tapos, ang step 3 is magko-conclude na tayo. So, ano ba next kapag nag-plus 3 tayo dito? So, plus 3, edi 18. So, yun. Ayun ang ating conclusion. Yung next nung pattern is 18. Yan. Tandaan nyo lang lagi yung 3-step rule kapag inductive reasoning. I-observe natin yung pattern. Ano yung pattern mismo? Then, ano yung sagot? Tapos, pwede na natin siyang gawing sentence. So, as observed, the pattern has an arithmetic pattern which is plus 3. So, the next number in the sequence will be 18. Ayun lang siya. Madali lang siya. Tapos, tapos, ang next is, yan. So, ito naman isa. Isa pa, inductive ulit to. 2, 4, 12, 48, tsaka 240. Dito, siya ay meron geometric pattern naman. So, observe natin, like, palaki siya ng palaki. Like, super laki. So, kapag ang isipin natin kapag sobrang bilis niyan lumaki is most probably geometric pattern siya. Geometric. Ay nating step 1. Observe natin yung pattern. Sobrang laki nung next number. Palaki lang siya ng palaki ng sobra. So, ating step 2 is siya ay magiging geometric pattern. Tapos, paano nga ba siya naging, ano nga ba yung mismong pattern nung sequence? So, dito, siya times 2.
Then dito, times 3. Dito times 4. Dito times 5. Yan. So, madali lang naman ang inductive reasoning. Basta para lang siyang pattern, then i-explain nyo lang kung ano yung parang kung paano siya lumalaki and ano yung next. And meron po bang questions ang lahat sa inductive reasoning? If wala naman, mag-next na tayo dun sa isa, sa next. Dun sa, anong pangalan nun? Yung deductive reasoning. So, ang deductive reasoning naman ay ganito. Ay, sorry. Ito. Ang deductive reasoning naman ay iba. Hindi siya pattern. Ang deductive reasoning ay parang sa truth table. Parang lang siyang truth table yun sa deductive reasoning. So, if, kunyari ito, meron tayong example dito na binigay sa akin. And if A is B and C is A, therefore, B is C. Yan. Para lang siya, ang tawag doon yung equality. Ito. If A equals B and C equals A, therefore, B is C. Yan. Madali lang naman siya. Puro ganyan lang naman yung sa deductive reasoning. Tapos, yan, eto, meron daw syllogism. Yan, syllogism. Sa deductive reasoning, syllogism. Ang syllogism ay meron tayong premise na P. Meron tayong yung parang minor premise na Q. And then meron tayong conclusion. So, ito ay almost yung parang ito yung susundin nyo lagi. Itong P. Lagi nyo susundin. Kunyari ito. So, all muscles are made out of living tissue. I-text na natin. And all muscles are made out of living tissues. Yan. Yan. So, if ayan ang ating ayan ang ating P, then ang Q natin ay all humans have muscles. And then all humans are made out of living tissues. Yan. So, ito yung same lang din dun sa, ano pangalan nun? Kapag, yung dun sa elementary logic, yung sa syllogism, same lang naman siya, yung PQR. So, yan. Ito yung pinaka main idea ng syllogism. If P is true, tapos, ano yung parang condition natin? Ito, parang all humans have muscles. So, sinabi naman dito na, yung parang, all humans have muscles. And parang included na siya dito. So, pwede natin i-conclude na lahat ng humans ay made up of living tissues. Ayan, dito. And since meron naman tayo dito, all humans have muscles and all muscles are made up of living tissues, kaya natin ito i-conclude. Lang naman yung sa syllogism. Yan. Meron po bang questions?
If wala naman, in-next na natin dun sa types of syllogisms. Yeah. Okay guys, thank you. So tapos meron tayong two types nga ba yan? Or three yun? At three ba? One, two, o three nga. Categorical. Categorical. Categorical syllogism. Ano sila? Yan. Categorical syllogism. Yan. Itong first example natin, similar siya. Siya ay categorical syllogism. Kasi, yan. Ang categorical syllogism kasi, ang categorical syllogism kasi ay, if yung muscles ay part neto, yan, parang if A, ito kanya A natin. If A, the muscles, if A is part neto, let's say ito ay B. Yan. If A is part nung B, and then itong C, itong humans ay atin ay C, ay part ng A, parang ganito lang siya. So, meron tayong parang hierarchy. Yan, meron tayong hierarchy. So, ang B natin is yung pinakamataas. So, yung A ay under ng B. And so, siya ay under ng B. Tapos, sabi din natin dito sa second na premise natin is yung C, itong humans, ay under ng A kasi mayroon silang muscles. So, ilalagay natin siya dito. Letter C. Tapos, kaya natin i-conclude na ang C ay under din ng B. Ayun lang yung yung sa categorical syllogism. Parang, ang tawag doon, nakalimutan ko yung term pag yung sa Parang yan, ganyan lang naman siya. Ganyan lang siya. Parang, hierarchy lang yung susundin niya kapag categorical syllogism. If something belongs to this sa taas, tas itong nasa baba ay under netong A, edi under din siya ng B via categorical syllogism. Tapos ang next natin is yung conditional. Ito, conditional syllogism. Conditional. Ang conditional naman, parang madali lang siya. Kasi, ang conditional ay dalawa lang ang magiging parang statements natin. Isa ay yung major premise natin, which is P. Tapos isa ay yung R natin, yung conclusion kapag conditional syllogism. If yung P natin ay true, kunyari ay, wait lang. Bigay tayo ng example. So, ang ating main na mismong statement ay, if Ernesto wants to go to Tagaytay, he must drive a car. Yan. Ito. So, ang ating pinaka-main statement. Ito. Tapos, ang ating major premise natin ay, kunyari, gustong pumunta ni Ernesto sa Tagaytay. Yan. Gusto niya nga pumunta sa Tagaytay. So, if Ernesto will go to Tagaytay,
And if Ernesto will go to Tagaytay, then he must drive a car. And he will drive his car. He will drive his car. Para ano lang, ang gagawin niya lang dito sa conditional syllogism is i-check niya lang lagi itong main statement natin. Then, kung ano yung condition na sinet, which is itong premise, kung ano yung condition na sinet, parang sundin nyo lang kung ano yung nandito. Kanya ito nga, ang condition natin ay Ernesto will go to Tagaytay. At ang nakasulat dito sa natin statement, kapag may gustong pumunta ng Tagaytay, kailangan mag-drive ng car. So, and if kapag pupunta ng Tagaytay, magdadrive ng kotse. Ayan. Madali pa lang naman siya. Ayan. Okay lang, Jacob. Hello. Ayan. So, medyo naiintindihan ba ng everyone? Wala naman nalilito. Okay pa naman. Ayan. Thank you, guys. Ayan. So, next natin is ano oras na? 6:30 na. Okay. Bibilisan ko na lang to. Next is disjunctive and disjunctive. Disjunctive. Ang disjunctive naman ay laging may or. Kunyari, ang ating, meron siyang tatlo ulit, PQR. Meron ulit siyang PQ. So, dito, if yung P natin ay true, ang Q natin ay false, tama ba? Sala pala. Ulit. Ito na lang pala, para mas madali siya intindihan. Ang ating premise, kunyari ay, yung cake is either choco or vanilla. And hindi siya chocolate, not chocolate. Choco. Ang magiging conclusion natin dito, yan. Since eto naman ay parang disjunctive, parang siyang, kailangan mo lang sundin ulit kung ano yung nandito sa minor premise. So, since ang sabi naman dito sa taas ay the cake is either chocolate or vanilla, and hindi siya chocolate, so cancel out natin itong chocolate. Since hindi siya chocolate, ano natira? Vanilla. Therefore, the cake is vanilla. Yan. Yun lang siya. Parang i-cancel nyo lang yung andito. Either i-cancel or ayun yung i-accept natin dun sa minor premise. Okay naman lahat sa disjunctive. Wala naman nalilito. Yan. Next. Ang next naman natin is yan sa set theory. Ito. Madali lang ang set theory. Dito naman tayo sa kabila. Ang set theory, kailangan nyo lang tandaan is lahat ng parang operations sa sets. Ang operations natin ng sets ay yung union, intersection, subset. Ano pa ba? Ito lang naman na tayo halos. Halos ito lang naman na tayo ipapagawa sa inyo. Ay, tsaka yung yung sa prime something. Yung nawawala dyan sa it's a problem. Or yung complement, complement. Ito. Complement. Yan.
I think eto lang naman siya. Tama ba? Wala bang nalilimutan na ano, operation? Ay lang naman yun. Kapag sa sets. Wait, i-check ko lang ano. So, ano na? Set yan. Pero kung man ko lang yan, ano na lang, pa-chat na lang mamaya. So, since problem solving lang naman siya, al- ano lang naman siya, para lang siyang ano, yung same na examples ni Sir kapag ano, kapag binibigyan kayo ng activity. Kunya, magbibigay siya ng set ka na 1, 2, 3. Then, 2, 3, 4. Parang ganyan lang din naman siya, pero may words. If gets nyo na naman to, itong operations natin ng sets, baka ano, hindi ko na siya i-discuss. Okay lang ba na hindi ko na siya i-discuss or may nahihirapan pa sa set theory? I-raise nyo na lang pa kung man may nahihirapan pa. Okay lang ba na skip na natin? If ever. Kung man may nahihirapan, pakichat na lang dito sa sa ating G-chats para mababalikan natin. And next ay yung polya. To, polya. Ang polya naman, madali lang. Then, asan ba yan? Wait, hanapin ko lang yung module. Polya. Polya. Ang ating polya ay merong steps lang. May, 4 steps ang polya natin. Wala, ang tagal na mag-open. Sige, wait. Wait lang natin ng konti. Sorry sa ating konting intermission. Wait lang, okay lang na. Yan. 4 steps. Yan. Ang ating 4 steps sa polya ay madali lang. First, I understand the problem. So, i-text na natin para pang-mabilis basahin. Step 1. Understand the problem. Yan. Kailan naman siya? So, ang step 1 is basahin lang natin ng maigi yung problem. Basahin lang natin ng maigi. Then step 2, super ano lang naman siya, parang ano lang yung gagawin nyo kapag magsasolve ng mga problem solving questions. Ito na yung chat. Next is devise a plan. Then ang step 3 natin is yung execute the plan. Tama ba? Execute. Carry out the plan. Yan. Same lang naman yan. Then step 4 ay parang conclude na ata. Ay, review. So, step 4 is review. Review the solution. Ayan. Ito lang naman yung Polya's 4-step rule. Ito lang 4. Parang ano lang naman siya. Kung ano lang yung kailangan natin gawin kapag magsasolve tayo ng mga problem-solving questions. So, lagyan nyo lang sundin to. Una is, basahin yung maigi yung problem. Like, isulat nyo lahat ng given. Ito given, sulat nyo lahat. Tapos, isulat nyo yung kailangan, required. And, ayun lang naman siya. Then, devise a plan. Devise a plan. So, devise a plan, parang dito na kayo magsusulat, no? Mag-iisip no, ano yung solution na kailangan natin gawin para makuha to. Yung based dun sa given natin. Then, isolve natin, tas
i-recheck na lang natin lagi. Tapos ayun lang naman siya. Parang, parang, parang ano siya, steps lang kung anong gagawin nyo tuwing problem solving. Kasi ayan, madali lang din naman siya. Wala po, may nalilito po ba dun sa polyas? If ever man nawala, skip na natin din. Tapos yan, using patterns and recreational. Saan ba yun? Ito nga ba yun? Mathematical. Ito, mathematical problems including patterns. Relax. Ito. Saan? Yeah. Ano lang naman siya. Yung sa involving patterns, parang ganito lang ulit. Ito lang ulit yung mangyayari doon. Saan yun? Ito lang ulit. Parang, parang ganito lang siya. Saan yun? I-zoom in natin. Ito lang ulit siya. Mostly ganyan lang ulit yung lalabas doon. Tapos, ano lang, pero meron lang siyang word problems lang siya. Ang word problems naman lagi ay, ang gagawin nyo is isulat nyo lagi yung given para, para hindi kayo mahirapan. Kunyari, ang given, ito. And so, ito merong question. If Josie takes up jogging, so on the first week natin, first week, she jogged 10 minutes. Tapos, dun sa next week, o second week naman, second week, ay 12 minutes. 12 minutes. If daw gusto niya mag-jog na continuous yung plus 2 minutes ito per week, ano na yung magiging time niya sa 6th week. 6th week. Yan. So, eto lang naman yung madalas na gawing problem. So, para malaman natin kung anong nasa 6th week, edi, ang first week natin ay 10. So, ate X ay 10 times 10. Ito. Yan, 10 minutes X. Tapos, ang ating parang interval ay na lang ating interval ay 2 minutes. 2 minutes per week. Tapos, pang ilang week ang kailangan natin? 6. So, ang ating N ay pang 6. So, ang mangyayari dyan ay ganito. So, X ay 10, 10, 12, N. Para masolve natin siya ng madali, ganito lang. So, given na meron tayong X equals 10, tsaka I equals to, ito. Ang makukuha natin yung yung andito is, kunyari, yun ay Q na lang. Q. Wala akong maisip na yan, Q. Ang Q natin ay X plus I N minus 1. So, bakit tayo may N minus 1 kung ganito? Kung kailangan natin may 6th week. Kasi, kaya tayo nag-minus 1 kasi dun sa first week natin, wala naman tayong dinagdag. Sa second week lang tayo nag-start magdagdag. Since sa second week tayo nag-start magdagdag, kailangan natin mag-minus 1 para hindi included yung first week.
Kasi yun yung base natin. So, ang ating Q ay 10 plus I natin 2 plus 5. So, ang P natin ay 20 minutes. Yan. Ayun lang naman siya. So, medyo madali lang siya kapag gets nyo yung pagsusulat ng given tsaka yung yung kailangan natin na sa problem. Tapos ayun, meron bang nahihirapan sa pag identify ng ganun? If ever man nahihirapan kayo mag-identify, i-chat lang kayo dito. And, and ano po lesson po yun? Ang lesson na natin is yung yung sa patterns. Wait lang, kasan ba yan? And problem solving using patterns. Ayan. Tayo problem solving using patterns na. Pero madali lang naman siya. Kailangan nyo lang anuhin yung pattern mismo. Kailangan nyo lang alamin kung ano yung pattern. Pati yung end note. Okay, sige. Ay, ito. And, isulat ko lang yung lahat ng coverage na and kung madali lang ba siya or hindi. Since ito namang apat ay ano lang, parang very simple lang ito. Itong apat. Medyo simple lang naman siya. Parang papahapyawan na lang natin para hindi tayo masyadong mahirapan ng ano. No problem. And, so, ang next natin is yung recreational problem. Ang recreational problem, ano lang, ilang asan ba yun? Ito, recreational problem ay mostly parang logic lang ata siya. Oo. Oo nga, mostly logic lang siya. Logic-based questions ang recreational problems. Correct. Recreational. Yeah. Ang recreational problems ay, kunyari, ito. Asan ko yung... Yan. Nakasulat dito. Ito. Ganito. Ito drawing natin. Para tatlo. 1, 2, 3. Tapos tatlo. 1. Isipin nyo na lang na square yan lahat. Ganun. Tsaka dito. Yan. Ang problem dyan ay ilan daw yung squares na nandito. So, para malaman natin yung squares, ay, anong pangalan nun? Yung n times n. N times n. Kung ilan ito, tsaka ilan to. Yun yung number of squares natin. Tama ba? Oo, yun nga. Since ito naman ay 4 by 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. Yan. Ano siya, magaganto siya. So, starting from 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. Yan. Yun ay, eto, ay lahat na nung squares na kayang gawin sa 4 by 4. Tapos meron pa tayong maliit dito. May maliit pa tayo doon. So, ayun. Yan. So, madali lang naman siya. Dito, kunyari, ito ay, ilan bang ano to? Ayan. Ito ay 30 squares. 30. Ay, 30.
Ito ay ano lang, hindi pa included tong nasa loob. Hindi, hindi pa siya included. Ang ganito kasi ay kung ilan lang yung ganito. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito lang siya. Ito lang yung kinuha muna natin para para makuha natin to. Tapos yung dito naman, since 2 by 2 naman siya, so 1 squared plus 2 squared ay 5. Tapos since dalawa yun, times 2, plus 10. So, all in all, 40 yung squares natin dito. 40 yung squares natin. Baka mga ganyan lang yung gawin ni Sir kunyari. Tapos ang next natin ay kunyari, uh, ano bang ano bang mga problem dito? Ayan, kunyari ay ito, matchstick daw. Ang dami naman ito. Wag yan. Medyo mahirap siya isulat. Ito na lang. Bigay tayo ng 3 by 3 na ganito. Baka kasi isama to na siya. Pero mas probably hindi. Yan, ang gagawin daw dito ay using four lines and 4 lines only. Ano, madaanan to lahat. So, syempre, bawal yung ganito. 1, 2, 3, 4. Bawal yan. Kasi hindi to madadaanan. Tapos ay, bawal din naman to. Ito. Dapat ay, ano tayo doon? Ito, bawal din to. 2, 3, 4. Kulang. Hindi natin to madadaanan. Basta mostly logic questions lang yung gagawin dito sa recreational. Tapos ang sagot dyan, ganito. Bakit pa? 1, 2, 3, 4. Yan. Ito yung sagot dun sa 4 lines na problem. Yan. Ganyan lang siya. Kailangan nyo lang anuhin yung ano. Parang mostly logical questions lang yung sa recreational problems. Next na tayo. Baka bigla tayo maubusan ng time dito sa iba. Yan, modular arithmetic with application. Yan, dito na tayo medyo mahihirapan ng kaunti. Modular, yung may modulus. Asan yung module? Modular. At, ilang. Question lang. Lahat naman ay familiar sa modulo, ano? Lahat naman kayo ay familiar. Na ang modulo ay yung parang remainder lang. Remainder lang naman siya. Ito ba ipapagawa sa inyo lang? So, i-check ko. Baka ganito ipagawa sa inyo lang, sir. Baka ipagawa sa inyo ni sir ay ano, ganito. Magbibigay siya ng table, ganito. Bibigay siya sa inyo ng table. Ayusin natin. Or, ito na lang. Sir, ito na lang pala. Papakihirap ako. Pwede ito. Yan. Dagdagan na lang natin para 1, 2, 3, 4, 5. Ayan si. Nakakaano naman. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ay 1, 2, 3, 4, 5, 2. Oh my God. Ito. Okay. What? Wait na nga. Okay.
Hirap naman dito sa Canva ng ano. Sorry guys. Hirap naman sa Canva magawa ng table. Ito na lang. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, okay na. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my God. Pangit ng table. Yan. Sorry na guys. Ito. So, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Yan. Zinat ang modulo natin ay 5. Ito. Modulo 5 tayo. Tapos using 1, 2, 3, ay, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. I think ang ipapagawa sa inyo ni Sir ay ganito sa exam para mag-fill in the blanks. Tapos, dito sa top left ay yung operation na gagawin. Kunyari plus. Pag plus, ito to. Para makapaglagay kayo dito, so ang gagawin nyo lang ay 1 plus 1, ay 2. 2 modulo 5 ay 2. Sa remainder naman natin ay 2 pa din. So, 2 plus 1 ay 3. Modulo 3 pa din. Tapos ito ay 4. Ito ay 0. Ito ay 1. So, bakit tayo nag-0? Kasi ang 4 plus 1 ay 5. Tapos ang modulo natin ay 5. Since ang modulo natin ay 5, ay wala tayo remainder. Ayun lang naman siya. Tapos, dire-diretso lang siya dito. 0, 0, 0. Ito 4, 4, 3. Ito ay 1, 1, 1, 1. Ito ata ay 2, 2, 3. And 0. Ayan. Para mag-fill in the blanks lang kayo, depende dito sa bibigay ni Sir na elements to. Ito ay elements ng set. So, ayun yung isusulat nyo dito sa taas. Dito. Tsaka dito sa tabi. Ayun yung isusulat nyo doon kapag may pagganyan na problem ang Sir. Tapos, na-encounter ko din last time is yung, anong tawag doon? Magbibigay si Sir ng, kunyari ay, asan ba yun? Yung may code, parang may pa-code ang ano, cryptography. Merong cryptography, which is ganito. Asan ba ang cryptography? And, nag-gets nyo ba yung ano, yung sa example natin kanina? Eto. Nag-gets ba ng everyone? Wala naman nalilito dun sa table. Tapos, ang next natin is cryptography. And ito yung binigay sa amin last time sa exam. Meron ganito sa sa final parts ng exam. And nagbigay ng alphabet. Yung alphabet to. A to Z. Tapos meron siyang corresponding na number. Tayo 1, tayo 26. 26. Yan. Yan. Tapos ay dot na lang yan. Basta yan. Meron siyang corresponding number. Yung per letter. Ang gagawin niyo lang dyan is bilangin niyo lang kung ilan yung nandito. Bilangin niyo ilan nandito. Kunya, di 26. Tayo ay modulo 26. Dito ba magsulat ng modulo? Ay, hindi. Modulo. Mod 26.
Ito yun, mod 26. Yan. Ganito pala. So yan. Ang gagawin lang natin dito, ay meron tayong blank dito. Kunyari, ang binigay sa inyo ay 15, 21, 35, 42. Yan. So, ano yung corresponding letter dito? Based dun sa table natin ng alphabets. So, ang gagawin muna natin is 15 modulo 26. Mod 26. So, ito ay 15. Tapos ang 35 modulo 26 ay 9. Ay, meron pa palang 21. Mod 26 ay 21. Tapos 42 modulo 26 ay 16. Yan. So, ang gagawin nyo lang dito sa nakuha nyo nandito, ay hahanapin nyo lang dito sa ating table of alphabets kung ano yung corresponding na number. So, ito letter I, J, K, L, P, O. Ito yung letter O, ito yung letter P, Q, P, Q, R, S, T, U. Ito letter U. Bakit letter R siya naulat ko? Ito yung letter P. Letter P. Yan. So, ito ay O, U, I, P. And mostly, ganyan naman yung ipapagawa sa inyo ng sir. Ganyan. Tapos, meron pang isa, which is, babalik na rin naman natin. Kapag babalik na rin naman natin ay, ano lang siya. So, check the corresponding letter. Dito, corresponding letter natin, check natin dun sa alphabet. Same lang gawin natin dito. Same lang. So, ito ay, ang O ay 15. Tapos ang I ay 9. U ay 21. And P ay 16. Meron sa inyo ibibigay na, kunyari, ito, plus something. Para isulat yun yung magiging yun yung para magiging encryption natin itong plus n. Ang plus n natin ay plus 9. Tama ba plus 9? Ano? Tama ba? Ay, hindi. Basta, wait. Sala pala. Plus 26 pala talaga. Plus 26 pala talaga. Plus 26. Sorry. Dapat yung plus natin ay laging ito. Lagi siyang ito. Hindi pala siya dapat mabago. Ano, plus 26 plus 52. Basta multiple of 26 dapat yung lalabas dito. Plus, ano to, 76, 78. Tapos, i-add nyo lang siya dito. Dito. O pwede ito, i-add nyo dun. Ito, i-add nyo dito. Para malaman natin kung ano yung magiging number na kalalabasan. Tapos, ayun na yung magiging sagot natin. Tandaan nyo yun, guys. Kasi baka yun yung lumabas sa exam nyo ng sa ganito. I think yun yung lalabas. Kasi ayun yung lumabas sa amin last time. So, ayun. May nalilito ba sa modulo? May nalilito po ba sa modulo? I-help lang po kayo if meron man or wala. Kung wala na naman, an intro to group and symmetry ng triangle. Wala.
Ito, intro to Go. Ito. I think itong isang PPT lang naman ata kailangan na dito. Hindi na ata idadamo yung isa. So, ano ba ang group theory? What is a group? Yan, ang group ay yung for all something. Tama ba yun? A set of elements with one operation, and it must satisfy the following four properties. And then oh, okay. Dapat ay the set is closed with just okay. Dapat kapag group theory daw, nasa group theory, ay kailangan masatisfy natin yung apat na conditions. Which is ang unang condition ay dapat dapat kapag ang A and B ay element ng G, ito ay yung parang main set natin. Ito yung set natin, ito yung elements lang. So, if ang A at B ay element ng G, kapag nag-operation tayo sa A at B, kanyari A times B, A plus B, at A minus B, kanyari yan. Pag nag-operation tayo dito, if element pa rin siya ng G, itong lahat, if element pa rin siya ng G, siya ay group theory, siya ay part na ng group theory. Pero first ano pa lang natin yan, parang first condition. So, kunyari, ang G natin ay 1, 2, 3, 4, and 5. Yan. So, if A and B natin, 1 and 2. Ating 1 and 2, 1 and 2. And i-try natin tong tatlong to. Ano, gawin natin tong B minus A para tama. Gawin natin tong B minus A. Yan. So, ang gagawin natin is, kunyari ito, A times B. So, A times B ay 2. Part ba rin siya ng set natin? Part ba rin siya ng set natin? Yes. Kasi ang 2 ay part ng set. Tapos ang 1 plus 2 ay 3. Check ulit. Kasi andito siya. Tapos ang 2 minus 1 ay 1. Check ulit. Ayan, check ulit. Kasi, ayan. Parang, dapat ay lahat na yung andito, yung A and B, ay gagawa natin ng mga operation, yung element operations para malaman natin kung group ba siya. So first pa lang siya, parang first condition pa lang. So ang 1 at 2, itong 1 at 2 ay part ng group, ay isang group. Part siya ng group based data. Pero kailangan masatisfy din yung second na condition, which is associative property. Ang associative property ay if A times B, tama ba? A times B times C
times C ay dapat equal siya sa C, B, and A. Yan. Dapat magsasatisfy din siya dito. So, kunyari, ito, bigyan natin ito ng example. Wala, screenshot natin ito. Sasend ko sa messenger ko. Screenshot ko itong nasa module. Saan ba yun? OMG. Sorry guys, hindi na ako nakapag-prepare ng PPT natin. Medyo naubusan kasi ako ng oras kanina. Send ko lang sa ano. Copy image. Tapos natin dito. OMG. Since ayaw na niya gumalaw. Ito na lang. Yan. Yan. So, ang example natin is ito. Ayan, ito yung kanina. Ito yung binigay natin kanina example dito. Saan ba yun? Dito sa ating table. Ito. Oh my God. Ito yan. Ito yung example natin kanina. Ayun din yung gagamitin natin for dito. Ito yung group theory. Ayan. So dito, ayan yung first condition natin is yung set natin ay closed, which is yung pag-toy plus. Plus ba ito? Okay, toy plus. Baguhin natin yung kulay. Ito, siya ay plus. If plus yung ano natin, so ito. Ito. So, yung una nating condition, which is kung yung lahat ba nung nandito sa loob ay part ng ating elements. Ito. So, yes. Kasi ang lumabas lang naman dito ay 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Kasi tayo ay naka-modulo 5. So, yan. Yan. Same lang naman siya dito. Nasa taas. Since, pag naman kasi modulo 5 tayo, tas dapat ay less than 5 lagi. Dapat less than the number. Para malaman natin kung yung k-list table natin kapag plus, ito, kapag plus. Para malaman natin kung closed ba siya or hindi. Kailangan natin na alamin kung ano yung n, yung modulo natin. Ito kanya yung modulo. Ito yung modulo. Modulo. Yan. Kapag plus yung ano natin, yung ating operation, if yung n natin ay yung modulo, which is ito, which is 5, ngayon ay 5, n equals 5. Yan. If yung buong set natin, z, ang lahat ng elements, yung lahat ng elements natin ay less than 5, including 0, dapat meron lang 0. If lahat ay less than sa n, siya ay closed set. Ito. Siya ay magka-closed set. Pero, pag ang ginawa ay ano, wala kunyarin 2, 0, 1, 3, 3, 4. If ganito yung gagawin, magmamali siya. Hindi siya magka-close. Ito.
Hindi siya tatama dito. Kasi kita naman natin dito, kanya kita 3, 4, dito. Meron 2. So since meron dong 2, and wala dito, wala OMG, and wala dito, hindi na siya magiging part ng group. Okay lang ba guys? Nagagets nyo ba? Hindi naman kayo nahihirapan. Basta ano lang, ang tandaan nyo lang lagi, kapag ganito, yan, pag ganito, kapag less than 5, kapag yung less than, ito yung din sa modulo, yung lahat ng laman nito, tama na kagad to. Mostly tama na agad yun. Tapos dapat lahat ay yung magkakasunod. Dapat walang nasi-skip. Tapos dito, yan. Lagi namang equal yan. Yung dito. Lagi naman siyang tama. So, yun. Tapos, ito, ang ating identity element? Ang ating identity element ay always 0. Kasi yun yung modulo 5 natin. Yun yung ating modulo, yung 0. Lagi siyang, kunyari, kasi, yun yung parang equal dun sa ating modulo. Kaya, ang 0, ang almost always natin na identity. Tapos, ayan. So, P4 natin is each element has an inverse. So, ano ang inverse natin dito? Ito. Ang inverse natin sa 0 ay 0 din. Ang inverse natin ng 0 ay 0. Like, parang, ano ba yung, ano tawag doon? Yung kabaligtaran niya dito sa, na to. Pero mostly, ito lang naman yung meron. Itong 4. Kasi kapag 0, wala namang plus minus yan. Kasi ang pagbabasehan dyan is, kunyari ay 1, 2, 3, 4. Tapos yung 0. Ito ay kung gaano siya kalapit sa 5 and kung gaano kalayo sa 5. Itong sa inverse. Ang inverse kasi, kunyari, since ang 5 naman natin ay 0 din, ano yung reverse niya dito sa number scale natin? Hindi 0 din. Kasi siya yung pinakamalapit sa 0. Ano yung pinakamalapit din sa 0? Ay yung same distance niya sa 5. Since ang 0 ay equal din sa 5, parang almost same lang din naman siya kapag modulo. Kasi kapag modulo 5, always 0 na. So ang mangyayari lang dyan, yun naka 0, tas 5. Ito ay dito, pero hindi tayo mag-count ng 5. Lagi siyang 0. Or siyang 0 equal 0. Kapag sa modulo. Tas ang 1 ay 4, ang 3 ay 2. Tas vice versa. And same lang din naman siya. Na 0, ang inverse natin ng 0 ay 1. Ang inverse ng 0 ay 0. Ang 1 ay 4. Ang 2 ay 3. 3 ay 2, 4 ay 1. Parang, ano lang siya. Ganito. Ano yung dalawang number na kapag pinag-add mo ay mag-i-equal sa 5. Parang, ayun lang yung sinasabi lang. So, yung 0 at 0, 0 at 5 lang kasi yun eh. 0 at 5 lang yun. Pero, 0 pa din yun kasi naka-modulo 5 tayo. Tapos 1 at 4, tsaka 2 at 3. Any combination niyang tatlo ay
Yun yung inverse. I think hindi naman magpapa-exam ng ganito si Sir. Pero kung man magpapa-exam siya, mag-ano na lang kayo ng tables. Ito. May table naman. Tapos dito, lagi niyong i-check kung lahat ba ng lalabas dito ay nandito sa taas. Nandito. Or nandito. Ayun yung lagi niyo i-check. Tapos ang identity naman ay almost always zero. Tapos yung inverse ay yung kabaligtaran lang kung nasaan siya. Or yung ipagpa-plus mo para maging modulo. Para maging zero yung modulo natin. Tapos kung tama naman kasi to, kung tama to, madalas tama na din to. Parang magkakasunod na siya. If may tumamang isa, almost dire-diretso na yun, tama na yun lahat. Okay ba? May nalilito ba? May naguguluhan? Mabilis pa siya? Okay lang naman, everyone. Okay lang ba? Tapos yun. Tapos, ito namang sa triangle, hindi kasi siya masyadong na-discuss sa amin dati. Check ko lang ulit, yan. So, meron tayong triangle, yung symmetry. Ito, symmetry ng triangle. Lagi siyang tatlo. Yan. Yan, lagi siyang tatlo. Ito yung 1, 2, 3. Tapos ito yung 1, 2, 3. Ito, 1, 2, 3. Tapos ay cycle lang siya, cycle. Cycle lang siya. Yan, ganito. So, ito ay, ang sabi dito ay, letter I. Ito yung letter I. Yan. Yung original triangle natin ay always I. Tapos, yung next natin ay R120. O R120. Tapos, etong sunod ay R240. So, ay R240. So, bakit siya ganan? Ang una natin is yung I. Ito yung original triangle natin. Kapag nirotate natin siya clockwise, pag ganon, yung first na, ito, inikot lang natin siya ng isang side. So, ito yung rotation natin. Rotation natin ay 120 degrees. 120 degrees na rotation natin. Kapag inikot po ulit natin siya, magiging 240 na. Tapos, ayun lang naman siya. Madali lang siya. Ang medyo mahirapan lang kayo ay dun sa, anong pangalan nun? Dun sa parang problems. Pero okay lang naman siya. Madali lang siya. Ang magiging problems lang kasi dyan ay based dito sa nasa akin. Kanya is 1, 2, 3. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. I. Kasi ito ang ating I. Tapos A equals R120. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Yan. Ito. Since ganito lang naman siya. Yan. Ito, wait lang. Asan ba yun? Tapos ay C or F equals 1,
2, 3, 1, 3, 2. Tapos ID equals 2F, RF pala ito, RF equals 1, 1, 2, 3. And 2, 1, 3. Yan. Ganito siya. Tapos, bibigyan kayo ng parang gagawin. So, dito sa problem ay R240 congruent ng R2F. So, ano mo ng ating R240? Ang ating R240 ay, since ang ating R120 ay inikot natin to the left, ito, inipod natin pa ganun. Inipod natin, tapos ito yung inipod doon. Baka maging 2, 3, 1. Hindi magiging 3, magiging 3, tawa, 3, 1, 2. 3, 1, 2. 1, 2, 3. And R240. Yan. Tama, no? Tama. Then, ang R2F naman natin ay tawa. 1, tama. 2, 1, 3. 3. 3, 1, 2. 3, 1, 2 din ba? Hindi, 3. Wait. Hindi, 3, 2, 1 pala to. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Yan. Tapos, hindi ko lang sure kung ano yung gagawin dito. Hindi ko na sure. May nakakagets ba kung anong gagawin dyan? Hindi kasi ito na-discuss sa amin last time. Kaya try kong aralin baka bukas. Kung man hindi ko siya ma-discuss right now. Try ko na lang siya, aralin bukas. Guys, skip na lang muna natin. Wala kan kasi dito solution sa binigay sa akin. Wala explanation. I-discuss ko na ulit siya sa GC bukas para hindi tayo mahirapan. Kasi meron pa tayong dalawang i-discuss. And 30 minutes na lang tayo. Skip ko na lang muna to, guys. Yan. Highlight natin yan. Ibibigay ko sa inyo yung focus. Sorry guys, hindi ako masyado nakapag-prepare ng dito sa symmetry. Akala ko kaya ko siya i-discuss ng ayos. Ito na lang central tendon. Ito na lang data management. Since inaaral naman namin siya right now. Madali lang siya. So, ang ating introduction to data management. So, sa start is meron tayong mean, median, Yes. at mode. Meron bang nalilito sa mean, median, mode? If meron man,
Ito lang siya, very simple na explanation. Ang mean natin ay average. Average. Ata ay yung umalis. Yung May average. kasama. Ang median natin ay parang middle. Middle natin siya. And ang mode ay yung pinakamadami. So, frequency is yung highest. Highest. Ito. Para malaman natin na average ay summation ng lahat ng elements tas over n. Diyan lang naman siya. Average lang siya. Yung lahat, yung plus, ipag-plus mo lang lahat, then i-over mo kung ilan sila. Ayun natin mean. Ang ating median ay i-arrange mo siya from lowest to highest or highest to lowest. To lowest. Pero most preferably ay lowest to highest ang gawin. Hindi tayo nagamit itong highest to lowest. Hindi tayo nagamit nun. Tapos, ang gawin nyo lang siya is n plus 1 minus 2. Over 2. Ito ay kapag even. Pag even. Pag even number. Yung n natin. Kapag add naman siya. Ano, i-plus 1 nyo na rin pala kapag add siya. Basta kapag add, ay n over 2, tapos round up lagi. Round up. Round up. Yan. Kapag add, n over 2, tapos round up nyo na lang. Pwede ito ay 3. Divide to 1.5. Yan, 1, 2, 3. Yan. Ito kunyari yung ano natin, given natin. So, 3 numbers, i-divide natin sa to 1.5. Tapos round up natin, magiging 2. Ano yung second number? Ito. Madali lang siya. Tapos, ang mode naman natin, ano yung pinakamadaming reoccurring na number? Ano yung pinakamadami? Itong 1. Kasi 4. 1 yung mode natin. Pero paano kapag ganito? Dalawa, same number. Edi 1 at ang ano natin, mode natin. Tapos ang tawag dyan ay multimodal. Tawag dyan ay multimodal. Yan. Multimodal ang tawag dyan. Dun sa ano natin, sa numbers natin, multimodal. Tapos, yung types of data sa quali at quanti. So, ang qualitative qualitative. Ang quali ay almost lahat ng lahat ng hindi kayang i-express into numerical. So, not numerical. Basta ang qualitative ay hindi numerical at ang quanti ay numerical. Numerical data. Yan. Then, meron tayong 4 na levels of measurement. 4 levels of measurement, which is nominal, ordinal,
ordinal, ratio nga ba ang ano? Interval pala muna. Interval and ratio. Yan. Tandaan, ang nominal at ordinal ay qualitative data. Qualitative data siya. At itong interval at ratio ay quantitative. Nakakasabay pa ba ang lahat? Hindi naman siya masyadong mabilis. Thank you, guys. Yan. Yan. Tapos, ang nominal natin ay, para sa akin, siya ay categorical. Parang madali lang siyang matandaan categorical. Yung ano lang siya, kaya mo lang sabihin kung ano yun. Like, kunyari, categories, edi animals, like animals. So, cat, dog, and so on. Yan. Ayun yung nominal. Like, parang wala siyang ranking, wala siyang kahit ano. Parang lang group lang siya. Ano yung group na yun? Group of data lang siya. Tapos, ang ordinal ay merong ranking na. May ranking na siya. May ranking. Pero, hindi natin alam kung ano yung distance per rank. Nakita, president. President. Tsaka vice president. Vice president. Oh my God, ang pangit magsulat dito sa whiteboard. Yan. President at vice president. Hindi natin alam kung ano yung distance nila sa isa't isa. Kasi hindi naman siya numerical value. Parang alam lang natin na ang president ay mas mataas kay vice president. Yan. So, alam lang natin yung rank, pero hindi natin alam kung ano yung distance nila from each other. Kasi qualitative data nga siya. Tapos, ang next naman natin ay itong interval. Ang interval ay may ranking, or let's say na alam natin yung distance from one data to another. Tsaka wala siyang true zero. No. True zero. Ito. Kunyari ito. So, meron siyang ranking at not true zero. Real numbers. Ang real numbers ay starting from natural numbers pala. Natural numbers na lang. Interval para natural numbers tan. Bakit yun? Natural numbers. Ang natural numbers natin ay starting from 1, which is yung counting numbers natin. Tapos ay, yun, dot na yun. Okay na yun. So, ayan. Ay, hindi pala. Ito pala yung meron true zero. Sorry. Ulit. Ako yung alito. Ito. Ang interval ay temperature. So, temperature na lang. Temp. So, ito para mas makapal. Ay temperature. Yan. Kasi, kaya siya no true zero kasi, kunyari, ang zero
degrees Celsius. Ang 0 degrees Celsius ay parang may value pa din. Hindi naman siya kawalan ng temperature, di ba? Siya ay freezing point lang ng water. Tapos ang 0 degrees Fahrenheit, or kung ano yun. Yan. Sa Fahrenheit, same lang din. Hindi naman nawawala ng temperature. So, ayan. So, siya ang interval. Like, meron siya ranking. Alam natin yung distance ng 1 degree Celsius sa 2 degree Celsius. Alam natin yung difference na. Tapos, dito naman sa ratio. Ang ratio ay meron true zero. As true zero. Ito. Ang has true zero, kunyari. Ito. Ano yung kunyari? Ano yung score ko sa ito? Score sa quiz. Siyempre, ang score, kung zero ko sa quiz, wala ka score. Like, literal na zero yung score mo. So, wala kang, parang, hindi mo siya makakount. Tapos, meron ding, tawag doon yung parang confusing na na tanong sa exam, which is baka ilagay ulit ni sir sa temperature. Temperature. Di ba sabi ko kanina, ang 0 degrees Celsius at 0 degrees Fahrenheit ay interval. Pero, pag Kelvin siya, 0 Kelvin, siya ay ratio. Ang 0 Kelvin ay ratio kasi true zero ang 0 Kelvin. Like, absence of temperature yon. Ang Kelvin kasi yung pinaka-base natin sa temperature. Like K as in Kelvin. Like, kunyari kapag 1, like, super baba ng temperature niya. Pero meron. Baka yung 0, wala talaga. So, yan. Tandaan nyo lang na kapag Kelvin ay siya ay ratio. Kasi baka isama yun isa. Tapos, and next naman natin is yung huli na ba ang next dito? Measure of central, yung central tendency, okay na eh. Yun yung mean median mode. Tapos, ang next na lang natin na ito, standard deviation, variance, tsaka coefficient of variance. Ayan. Ang standard deviation, tandaan nyo lagi ay siya yung distance ng isang number, kaya yung x, distance ng x sa mean natin. OMG, sige. New page na tayo. Baka daw biglang and ulit, standard deviation. Umagat ang kapal niya. Standard deviation, meron tayong, siya nga yung distance. Yung distance natin from the mean. Yan, siya yung distance natin from the mean. Tapos, para ma-solve natin siya, ang standard deviation ay, ang formula niya ay, root of x, summation of x minus
x bar over n minus 1. Ito ay for sample standard deviation. Hindi naman ata kayo kasama sa yung tawag doon, sa population standard deviation. Okay, yan. Ito lang yung tandaan nyo kapag standard deviation. So, siya lang ay n minus 1 tapos lahat ito mean minus x. Kunyari ito. So, 1, 2, 3. Ang mean natin dito ay ito 6. 6 squared ay 2. Ito ang ating mean x bar. Tapos, para makuha natin itong sa standard deviation, may squared pa pala. Para makuha natin sa standard deviation, ay, dito ay, the mean minus 1 ay 1 minus 2, 0, minus 3, at 3 minus mean, parang negative 1, stay 1. Tapos, ipag-add lang natin siya lahat. Tapos, dito ay 0. Squared. 0 pa din. Ito 0. Bakit 0 ating standard deviation dito? Bakit 0 standard deviation natin dito? Basta, ayan. Basta, ayan. Basta, ganyan lang siya ng pagsasolve. Like, hanapin niyo yung mean, then, ito, minus yung mean, minus lang. Mali lang ata yung binigay kong example. Hindi siya masyadong makikita. Kasi 1 lang naman ang distance niya from each other. Tapos, I think 1 nga lang siya. 1 lang yung distance. Ito na lang. Hala, ang dami kasi nito. Ang papagawin kasi dyan, kung man sakali, ay papagawin kayo ng table. Or kung man hindi papagawin, mag-fill in na lang kayo sa table. Ito ang x natin. Tapos x minus x. X minus x bar. Tapos x minus x bar squared. Ayan. Ayun lang naman yung papagawin kung sakali. Tapos madaming x. Tapos if-fill up nyo lang to. Tapos, ito yung gagawin nyo for standard deviation. Okay lang ba guys, hindi naman siya nakakalito. Gets pa rin ba ng everyone? Yan. Thank you po. Yan. So, very simple lang naman siya. Tandaan nyo lang to for standard deviation. Basta lang, magsaula lang kayo ng formulas kasi dyan kayo madadali ni sir pag hindi kayo nagsasaula ng formulas. Tapos, sa variance naman, ay lagi lang siyang standard, yung square ng standard deviation niya. Square. Ito ay for sample. Ito ay population. Since sa ulo niya na naman ang standard deviation kung man sakali. Ito. Copy natin ito. Ay, bakit yun tanggalin natin ito. Yan. Copy natin ito. Yan. Yan. Ang standard ang variance lang kasi natin is tatanggalin lang natin to.
yun na yun. Tanggalin lang natin yung square root. Tapos yun na yung variance natin. Tapos, pag population ay ganito naman. Tanggalin nyo lang tong minus 1 sa n. X minus x bar squared over n. Ito lang siya. Variance. Itong dalawa. Either tatanggalin nyo lang yung square root. Tatanggalin nyo lang. Tapos tatanggalin nyo lang din yung minus 1 sa n. Ayun lang siya. Mostly ano lang kasi kapag kasi dito sa dito sa statistics, magsasaulo lang kayo ng formulas. Kasi almost lahat naman ay given na. Diyan na lang isasolve na lang yung kulang. Parang ibibigay na sa inyo lahat. Tapos isasolve nyo na lang. Tapos meron pa isa which is yung coefficient of variation. Coefficient of variation. Ang coefficient of variation naman ay standard deviation over mean. Ayun lang siya. Tapos ay times 100%. Yan. Ayun natin coefficient of variation, CV. Yan. Ayun natin CV. Tapos, ayun na siya. Wala na kayo masyadong kailangang aralin dito. Tandaan nyo lang itong apat na formula na to. Yung standard deviation, itong variance, tsaka itong coefficient of variance. Ayun lang naman siya. Madali na siya kapag sinuulo nyo yung lahat. Tapos, ang next na natin ay ito na elementary logic. Yan, meron pa tayong 12 minutes. Kaya pa to. Kaya pa natin to, guys. Skip lang natin dito sa atas. Elementary logic. Wait lang. Open lang natin yung PPT ni Sir Larcy. Ang tagal lang open ang PPT ni Sir OMG. And I think binigay din sa inyo ito ni Sir. Module 10 niya. Sige, hintayin lang natin. Yan. So, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung dinidiscuss natin sa GC. Yan. So, ang tandaan lang natin lagi ay yung connectives. Yung ating logical connectives, which is itong una ay negation, pangalawa ay ano yung sunod? Conjunction, at ay disjunction yung next. Disjunction, conditional, biconditional, tsaka conditional, biconditional. Yan. Ito lang natin sa uluhin. Ang negation ay always reverse. Reverse lang siya. Ito ay end. Ang palatandaan ko dyan, end. And end. Ang lahat ng end, ito ang truth table natin sa end. Okay. Ito yan. Ito ang truth table kapag end. Una sa lahat, inclusion ng magic study. Lahat ay ma-open sa lahat. So, T
F, Eh, sana hindi na lang tayo nagsabi. Tutulungan na lang tayo sa kabila ng ito I, T, tayo F, tayo F, Oo, tayo F. sasabihin ko talaga yun. Yan. Kapag end, just ganito. Ito ay end. End na table. Kasi, once na may mag-F, just eto. Pag may nag-F, F na rin yung lalabas dito. Yan, F na rin yung lalabas dito. Nagigets po ba ng lahat? Okay naman. Okay pa naman. Yan. Ito, ano to na-discuss din nata to sa inyo ng ano, kapag sa Comprog. Na-discuss din nata to sa Comprog. Tapos ang OR, tayo yung mga ano, logic gates. Ito logic gates. Ang OR, ito na RAR. Ito OR. Ito. Ang OR naman ay ganito. Ang truth table ng OR ay 1, 2, 3. Yan. Ang OR ay T, 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 F. Kasi, ang sa OR, basta may mag-T, basta mayroong true, ito ay true na din. True na rin yung nasa dulo. Ayun lang siya. Almost reverse lang siya na ito. Tapos, ang ating conditional, asan ba ating conditional? Asan ba table ko ng conditional mismo? Ang conditional naman, ay, hindi namin table. T, T, F, F, T, F, T, F. Tapos ay T, F, T, T. Yan. Ito lang siya. Tandaan nyo lang na ang tawag dito. Kahit anong gawin natin dito sa taas. Kapag same siya, ano natin ito. If same siya, true to. If same siya, true to. Tapos dito, susundin natin kung ano yung nasa kanan. Gagayahin lang natin. Nagigets ba? Nagigets ba ng lahat? Okay naman. Wala naman tayong nalilito. 6 minutes na lang. Sige. Speedrun natin to. Tapos ang next natin is yung biconditional. So T, 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 F, F, T, F, F. Ang biconditional naman natin ay T, F, F, T. Ang biconditional, dapat same yung dalawa. Kapag hindi siya same, which is ito, magiging false. Yan. Kung man maglalagay kayo ng truth table, ano pala, sa exam, I suggest na magsulat na kayo ng truth table sa likod bago kayo mag-start ng exam. Isulat nyo na yung mga truth table na natatandaan nyo. Lahat ng ano. Kung man sabi ni sir na hindi siya maglalagay ng truth tables, hindi siya maglalagay ng formulas, ayun yung i-focus niya. Kasi mas madali na mag-focus doon sa ibang part ng exam kapag alam niyo na parang meron kayong fallback na hindi niyo na kailangan sa uluhin kunyari yung standard deviation, hindi niyo na kailangan siyang problemahin. Isulat niyo na lahat
nung baka makalimutan nyo, isulat nyo na lahat sa likod. Yung truth table, yung mga formulas, formula, yung mga truth table, yung meaning ng ganto, meaning ng mga symbol, asan, ano pa ba yung isa? Meron pa isa. Yung ata. Basta ayun. Like, tandaan nyo lang lahat nung nung ibibigay sa inyo na baka makalimutan nyo. Yung kailangan nyo sa madaming questions, ayun yung isulat nyo sa likod. Kasi, like, for me kasi, ang tips ko kasi tuwing mag-exam kay Sir Lucy, since si Sir Lucy naman ay madalas hindi nagbibigay ng formulas, like, ang gusto ni Sir dapat sa ulo niya. Dapat alam niyo yun. So, stop na natin yung ating presentation. Tapos ay i-explain ko na lang din sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko kapag mag-exam kay Sir Lucy. Mostly kasi kay Sir Lucy ay multiple choice lang siya lahat. Hindi siya nagbibigay ng may problem solving na walang walang multiple choice. Tapos kung man magbibigay siya ng ganun, minsan lang, konti lang. Pero hindi pa ata ako naka-encounter kay Sir Lucy na walang multiple choice. Kasi almost lahat ay multiple choice ang binibigay niya. Tapos, ayan, tandaan niya lang lagi yung mga formulas niya. Isulat niya na sa likod kung man kailangan. Isulat niya na lahat ng kailangan niya sa likod. Ayun na lang, isulat niya na lang lahat ng kailangan niya sa likod. Yung para hindi niyo na makalimutan, para hindi niyo na rin isipin masyado habang nag-exam. Kasi once na sinulat niyo na yung mga pwede niyo munang kalimutan for now, which is yung formulas, yung everything. Like, hindi niyo naman siya kailangan sa madaming questions. So, I think, isulat niyo lang siya sa likod para meron kayong titignan kung mawala siya sa isip niyo kasi sobrang busy kayo, sobrang na uubusan kayo ng oras, ganon. Like, madalas kasi may mga students na nagpapanik talaga tuwing exams. Like, nakakalimutan kung ano yung kaka-review nyo lang. Kasi parang nakaka-overwhelm na yung buong exam. So, para sa akin, ang tip ko na lang talaga is isulat nyo na lang sa likod lahat ng kailangan nyo para hindi talaga kayo mahirapan. Yun din kasi yung ginagawa ko kasi tuwing nag-exam ako kay Sir Lucy, lahat ng formula nakakalimutan ko pag nagsasagot na ako. Kaya lahat sinusulat ko na muna sa likod. Sayang kasi. Guys, okay, mag-alala. Halos lahat ng formulas nakakalimutan ko, lalo na sa physics. Lahat yun, lang. Buti nga given lagi yung formulas kapag physics. Tapos sa MMW, hindi talaga siya nagbibigay. Kaya, tandaan nyo, then isulat nyo sa likod, then pwede nyo na siya kalimutan for now. Basta alam nyo lang kung alin yung gagamitin at kung saan siya gagamitin. Okay, sarap ng paper. Bakit di rin sayang? Ayun, oo. Kahit doon na mismo sa may multiple choice. Hindi naman yun inaano ni sir. Basta wag kayong magsulat doon sa doon sa answer sheet. Tapos, most of the time, kahit may letter E yung pinagpipilian kay sir, wala din yung sagot. Huwag kayong maglalagay ng E. Kasi, laging may sagot doon sa mga tanong ni Sir Lucy. Pero minsan, hindi maiiwasan kasi hindi mo talaga makita, lagyan mo na lang ng E. Kahit most of the time magmamali ka. Either gawin mong E or skip mo na lang yung question na yun. Yan, so, ayun lang naman everyone. Sana makapasa kayo dun sa exams. Good luck po. Yan. Sa start na yung physics ko. Yan.
Bye-bye na po everyone. Thank you sa pakikinig. Wait lang. Kain na kayo Sige guys. po. Pwede kaya maka-request na mag-open cam muna?